وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتبنا من المقبولين في شهر رمضان وفي ليلة القدر، وأتم علينا فضلك بمحبتك ورضاك جل جلالك. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang kapayapaan ay mapasa kanyang huling Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng tagasunod ng katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at tumalima sa kanyang katuruan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga pinakamahalagang usapin na dapat nating bigyang pansin at pag-usapan, talakayin, ay ang patungkol sa pagninilay-nilay sa banal na Quran, pagninilay-nilay sa mga talata at bersikulong nakapaloob sa banal na Quran. Gayun din ang pagdarasal sa gabi na siyang paksang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ang pagbaba ng Quran o ang revelasyon ng Quran sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nangyari sa buwan ng Ramadan, sa gabi ng Laylatul Qadar. At ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagdakila sa buwan ng Ramadan at pagbibigay ng biyaya at pagpapala dito. Nilagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng koneksyon ang pagitan ng umma ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at ng banal na kasulatan o ang banal na Quran, na siyang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na gabay sa atin, at ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, na kung saan sa mga oras sa araw at sa gabi ng Ramadan ay malayo ang sarili ng bawat isa mula sa mga makamundong bagay, dahil ang puso't isipan o ang sarili ng bawat isa ay nakatuon sa pag-aayuno at paglayo mula sa mga bagay na kahit ito ay halal, ngunit magiging dahilan ito upang masira ang pag-aayuno ng isang Muslim, o kaya'y magiging dahilan ito upang mabawasan ang gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang taong nag-aayuno. Ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya ipinababa ng Allah ang banal na Quran sa panahon ng Ramadan, na kung saan malayo ang sarili mula sa makamundong bagay. Ang pinakalayunin ng Allah subhanahu wa ta'ala o mula sa mga hikmah, mula sa mga reasons kung bakit ito ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'aluhu ad'a lit-tadabburi was-safa, upang magkaroon ng ganap na paghahanda ang sarili sa pagninilay-nilay sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magkaroon ng dalisay at malinis na puso ang isang tao habang siya ay nasa estado ng pag-aayuno. Ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa ng Allah ang banal, ang buwan ng Ramadan, na buwan kung saan ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at ang Jibril alaihi salam ay mayroong pag-aaral na ginagawa sa pagitan nila sa loob ng buwan. Ay tumutukoy na ang Quran o ang banal na Quran ay mayroong malaking koneksyon sa mga gabi ng buwan ng Ramadan. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na sunnah, o ginawa ng Allah ang hatol sa pagbabasa o pagpaparami ng pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan, at ginawa ang hatol nito na sunnah dahil ito ay nagdudulot ng mabuting kabutihan. Unang-una ay
Ginawa ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagdakila at pagpaparami ng biyaya sa buwan ng Ramadan. Pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang buwan ng Ramadan na gawing buwan ng Quran, sapagkat sa panahong ito ang puso ng bawat tao ay malinis at dalisay mula sa lahat ng uri ng kasalanan. Dahil sa ganitong panahon lamang naging ganito ang katayuan o estado ng pananampalataya ng isang Muslim, kaya't ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa buwang ito. Gayun din, ipinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan, dahil kapag ang isang mananampalataya ay nasa estado ng pag-aayuno, katunayang siya ay nililinis niya ang kanyang espiritual na bahagi at inihahanda niya ang kanyang puso sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na matatagpuan sa Quran. At ginawa ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Quran ay gabay para sa lahat ng sangkatauhan. At ang buwan ng Ramadan ay buwan na kung saan dinadalisay ng isang mananampalataya ang kanyang sarili upang maging malinis ang kanyang puso at espiritual na aspeto. At ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na panahon ng pagpapababa ng Quran sa buwan ng Ramadan upang makuha ito ng isang mananampalatayang Muslim. Gayun din ang relasyon ng pagbaba ng Quran. Ang relasyon ng revelasyon ng Quran sa gabi ng buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan ng Ramadan ay tinatawag na Shahrul Furqan. Ito ang buwan na kung saan madidistinguish ng isang mananampalataya ang katotohanan mula sa kasinungalingan, mula sa tama, mula sa magkakaroon ng distinguish sa pagitan ng tama at ng kamalian. At nangyayari lang ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng Quran. Kaya ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ibinaba ng Allah ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan, nang sa gayon ay magkaroon ng distinguish o kaya'y magkaroon ng diskriminasyon sa pagitan ng pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa mga taong hindi sumusunod sa katuruan ng Quran. Gayon din sa buwan ng Ramadan ay mayroong isang gabi na inilaan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yung gabing yon ang panahon kung saan ibinaba ng Allah ang banal na Quran. At yon ay ang gabi ng Laylatul Qadar, na kung saan ang sino mang makagawa ng ibada sa gabing yon o anumang ibada ang kanyang gawin sa gabing yon, isusulat sa kanya na parang nagawa niya ng 84 na taon ang ibadang ginawa niya sa gabi ng Laylatul Qadar. Sa gabi ng Ramadan ay ang Jibril alayhi salam at ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nagkakaroon ng pag-aaral, nagkakaroon ng mudarasa sa Quran. Dahil ang Quran, ang banal na Quran ay hindi ipinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang beses. Ngunit ipinababa ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinababa ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa wakan. Pinababa ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paunti-unti, nang sa gayon ay upang mapalakas ang puso ng mga mananampalataya sa oras ng pagsubok sa panahon ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at upang mapadali sa kanila ang pagsasaulo ng Quran. Dahil sa kanilang panahon ay wala pang tinatawag na papel. Sinusulat ang Quran sa banat ng hayop, sa bato o kaya'y sa dahon. Dahil walang material na magagamit upang madaling maisulat ang Quran, ipinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran
sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ng paunti-unti nang sa gayon ay maisaulo ito ng madali itong maisaulo ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ang pamumuhay ng mga sahaba, ganun din ang mga tabi'in at ang mga atba'ut tabi'in, ang kanilang pamumuhay sa loob ng buwan ng Ramadan ay pinaparami nila ang pagbabasa ng Quran sa gabi at sa umaga. At iniiwan nila ang iba sa mga bagay na kanilang nakasanayang ginagawa upang ilaan ang kanilang oras sa pagbabasa ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa isang sheikh, gaya ni Sheikh Amin Al-Khawli, rahimahullah, mayroong koneksyon o kaya'y relasyon sa pagitan ng Quran kung bakit ito ay pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng buwan ng Ramadan. Ang isa sa mga pinakamalaking dahilan ay upang maunawaan ng tao ang kanyang pagiging tao. Maiintindihan ng tao ang buhay at ng pagiging relihiyoso. Dahil ang tao ay mahina, malalaman ng tao sa buwan ng Ramadan ang relasyon o kaya'y maiintindihan ng tao ang kanyang pagiging tao sa buwan ng Ramadan. Dahil makakaramas siya ng kahinaan, malalaman niya na ang kanyang lakas ay limitado lamang. Sa buwan ng Ramadan, ang kanyang pagnanais o ang mga bagay na kanyang nakagawian ay hindi na maaaring gawin dahil magiging dahilan ito upang masira ang kanyang pag-aayuno, gaya na lamang ng pagkain, ng pag-inom, o kaya yung mga bagay na kanyang palaging ginagawa o hindi na binibigyan ng pagpapahalaga, o kaya yung mga kasalanan na kanyang ginagawa sa hindi buwan ng Ramadan. Ngunit pagdating ng buwan ng Ramadan ay hindi niya magagawa ang mga bagay na ito dahil maging dahilan ito ng pagkasira ng kanyang pag-aayuno. O kaya'y maging dahilan upang wala siyang matanggap na kabutihan o pagpapala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga kasalanan kanyang ginagawa. Maiintindihan ng tao na sa buwan ng Ramadan kung ano ang katotohanan ng isang pagiging tao, na siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahina at limitado lamang ang maaari niyang gawin. Dahil dito, sabi ng isang sheikh, maging dahilan ito upang magkaroon ng interes ang isang tao upang pag-aralan ang Quran na siyang ginawang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sangkatauhan. Ang Quran ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala liban sa katangian nito na gabay sa lahat ng sangkatauhan. Ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging mu'jiza ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yun ang sinabi ng isang alim gaya ni Sheikh Amin Al-Khawli. Ngayon, ano ba ang pinakamalaking dahilan bakit ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan? Ayon sa ating mga pantas, ayon sa ating mga ulama, ang hikmah o ang pinakadahilan kung bakit ipinababa ng Allah ang Quran sa buwan ng Ramadan, sa gabi ng Ramadan, sa gabi ng Laylatul Qadar, upang ang una ay al-athar al-qalbiyah, ang pangalawa al-athar al-amaliyah, at ang pangatlo ay binaul iman sa loob ng puso ng tao. Ang pinakaunang bagay, ang pinakaunang hikma o rason bakit ito ginawa ng Allah sa banal na Quran o bakit ginawa ang pagpapababa ng Quran sa gabi ng buwan ng Ramadan ay upang magkaroon ito ng epekto sa puso na siyang ipapaliwanag natin mamaya. Ang pangalawa ay al-amaliyah. Ginawa ito, ipinababa ito ng Allah upang isabuhay ng tao ang katuruan sa loob ng Quran. Ang pangatlo ay upang hubugin at upang itaas ang estado ng pananampalataya ng isang tao. Ito yung tatlong
general reason kung bakit ipinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa gabi ng Ramadan. Ngunit kung ating iisa-isahin, ang nais dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit ipinababa ng Allah ang Quran sa gabi ng Ramadan? Gaya ng ating sinabi kanina, ang mga sahaba ridwanullahi alaihim dahil sa katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ang mga sumunod na henerasyon, gaya ng henerasyon ng mga tabi'in at ng mga atba'ut tabi'in na nakita nila sa mga sahaba, nilalaan nila ang karamihan ng kanilang oras sa pagbabasa ng Quran. Dahil sa Quran matatagpuan ng isang mananampalataya, ng isang Muslim, ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tataas ang estado ng kanyang pananampalataya. Pangatlo, magiging gamot ang Quran sa sakit ng kanyang puso. Pag sinabi nating sakit ng puso, hindi ninanais nito ang literal na kahulugan ng sakit. Ngunit ang ninanais nito yung sakit na tumatama sa puso kung bakit nakakagawa ang isang Muslim ng malalaking kasalanan dahil ang kanyang puso ay nabalot ng sakit na tinatawag na amradul qulub. At walang makakagamot mula sa sakit ng puso maliban na lamang sa pagbabasa ng Quran. Kung nakakuha o kung nakapulot ang isang Muslim ng isang aral mula sa mga talata na kanyang binabasa, ang kanyang pagbabasa ng Quran kasama na ang pagninilay-nilay sa nilalaman ng bawat talata na kanyang binabasa ay maging dahilan upang gamutin ng Allah at pangalagaan ang kanyang puso mula sa lahat ng sakit ng puso. Gayun din ang pagbabasa ng Quran ang pinakamalaking proteksyon ng sarili mula sa syaitan na ating ipapaliwanag mamaya. Gayun din sa pagbabasa ng Quran, makakakuha ang isang mananampalataya ng mga aral mula sa mga binanggit na kwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran. Gaya na lamang ng mga nangyari sa buhay ng mga naunang propeta at ng mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. O di kaya'y sa kwento o kaya'y sa salaysay ng mga naunang mabubuting tao gaya ng Luqman al-Hakim, gaya ng kwento ng Maryam at ng iba pang mga katauhan na o persona na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran. Gayon din sa pagbabasa ng Quran, ang mga ulama ay makakakuha ng mga batas na siyang magiging sagot sa mga nangyayari sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran ay matatamasa o matatamo ng isang mananampalataya ang khusyu' o yung pagkakaroon ng magaan at payapang puso at isipan at iba pang mga kabutihan na maaaring uh, maidulot ang Quran o maidulot ng Quran sa isang mananampalataya kapag ginamit nito ang kanyang oras o nilaan niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng Quran. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng ay tinatawag na madrasa. Ibig sabihin ito ay oras o kaya'y panahon na kung saan hinuhubog ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pananampalataya ng isang tao. Sa pag-aayuno, nalilinis ng isang Muslim ang kaniyang sarili mula sa lahat ng mga kasalanan. Ngunit hindi yon sapat, kaya't ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan upang pagkatapos linisin ng isang mananampalataya ang kaniyang sarili at ng kaniyang puso mula sa lahat ng bagay na maging dahilan upang siya ay makalayo sa matuwid na daan, ipinababa ng Allah ang banal na Quran na siyang magiging ilaw ng buhay ng isang Muslim at magiging gabay sa kaniyang pamumuhay dito sa mundo. Kaya ating binanggit kanina kung ano ang relasyon, bakit ipinababa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan. Binanggit natin ang mga kadahilanan na siyang ating binanggit kanina
at kung bakit ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at ang Jibril alaihi salam ginagawa nila ang pagre-review ng Quran isang beses sa loob ng isang taon na nangyayari sa buwan ng Ramadan. At bakit ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran ng paunti-unti at hindi isang beses na ipinababa ang 30 juz sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Binanggit natin ang isa sa mga rason ay upang maging madali ang pagsasaulo ng mga sahaba sa bawat talata na ipinababa sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at gayon din upang palakasin ang kanilang pananampalataya sa mga pagkakataon na kung saan sinusubok ng Allah ang kanilang pananampalataya. Ating binanggit na ang isa sa mga relasyon kung bakit dahilan kung bakit ipinababa ng Allah ang banal na Quran sa buwan ng Ramadan ay upang dakilain ang buwan ng Ramadan. At ating binanggit din na ating inuulit palagi na mayroong malaking relasyon ang Ramadan sa Quran dahil sa Ramadan nalilinis ng isang mananampalataya ang kanyang sarili mula sa lahat ng kasalanan, at ang Quran naman ay pinababa upang maging gabay ng isang mananampalataya nang sa gayon ay makuha niya ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya makalayo o kaya'y makapunta sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung mga bagay na ating binanggit. Ang pinaka ang pinakamalaking epekto o bunga na makukuha ng isang mananampalataya sa pagbabasa ng Quran sa general na sa malawak na epekto nito ay magkakaroon ng mataas na pananampalataya ang isang Muslim na ating binanggit kanina. Ngayon din yung pagsasabuhay ng katuruan ng bawat talata matatagpuan sa Quran, at hinuhubog nito ang espiritual na aspeto ng isang mananampalataya. Ngayon, bakit ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang pagninilay-nilay sa habang ibinabasa ang Quran? Bakit ito ginawang isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang ating pakakatandaan na anumang bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging obligado man ito o voluntaryo, ito ay mayroong malaking dahilan kung bakit ito isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mula sa mga kadahilanan kung bakit isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagninilay-nilay sa bawat talata na nakapaloob sa Quran habang binabasa ito, ang unang dahilan ay upang maintindihan ng bawat isa kung ano ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa bawat talata na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay naglalaman ng mga aral. Ito ay naglalaman ng mga gabay na siyang magiging proteksyon ng isang mananampalataya, lalong-lalo na sa oras ng pagsubok. Ang pangalawa, nais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na magabayan tayo at magamot ang lahat ng sakit ng puso na siyang naging dahilan kung bakit lumalayo ang isang mananampalataya mula sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo, kung bakit isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang pagninilay-nilay sa nilalaman ng Quran ay upang itaas ang estado ng ating pananampalataya. Kaya't kung inyong titignan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinawag ang mga mananampalataya nung ginawang obligado ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa loob ng Quran, iba't ibang pamamaraan ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpukaw ng atensyon ng kanyang mga nilikha. Mayroong
mga talata na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, mayroong Ya ayyuhan nas, at iba pang mga pamamaraan. Ngunit sa pag-oobliga ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya. Ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang salitang pananampalataya na siyang pinakadakilang katangian ng isang tao. Kaya ginamit ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagpupugay at bilang pagdakila sa mga Muslim na mananampalataya na tumalima sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at nag-ayuno sa buwan ng Ramadan sa pamamaraan na kung papaano ito isinagawa ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya inutos sa atin na pagnilay-nilayan ang bawat talatang nilalaman ng Quran nang sa gayon ay upang maitaas natin ang estado ng ating pananampalataya at makuha ang habag at gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa pa sa mga kadahilanan ay upang palambutin ang matigas na puso. Dahil ang tao sa bawat pagkakataon na nakakagawa siya ng kasalanan ay nilalagyan ang kanyang puso ng maitim na marka hanggang sa mabalot ang kanyang puso ng maitim na marka at magiging mahirap na para sa kanyang puso na tumanggap ng gabay sa mga naririnig na mga paalala gaya ng mga nasiha, gaya ng pagbabasa ng Quran. May mga tao na kung saan, kung yung titignan ay napakalakas niyang magbasa ng Quran, napakalakas niyang gumawa ng ibang mga ibada. Ngunit bakit mayroong problema sa kanyang pag-uugali? Bakit may mga pagkakataon na napakatapang niyang suwayin ang kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahil nangangahulugan na ang kanyang puso ay mayroong sakit. Dahil ang puso ay may iba't ibang klase. Mayroong tinatawag na kalbun marid, na pusong mayroong sakit na kung saan nabalot ang kanyang puso ng maiitim na marka, bunga ng mga kasalanan kanyang nagagawa na magiging dahilan upang hindi matanggap ng kanyang puso ang gabay at liwanag na mula sa katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang buwan ng Ramadan ay buwan na kung saan ginawa itong pagkakataon sa lahat ng mga tao. Ginawa ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagkakataon para sa atin nang sa gayon ay upang madalisay natin ang ating sarili at puso. Ito ay panahon upang bigyan pansin ng isang Muslim ang kanyang espiritual na aspeto. Dahil ang tao ay nilikha hindi lamang physical na aspeto ang bumubuo sa pagkatao ng isang tao. Ngunit ang tao ay binubuo rin ng espiritual na aspeto, yung kanyang ruh. Dahil ang tao ay nilikha mula sa dalawang bagay, mula sa lupa na siyang physical na aspeto na ating sinasabi. At ang ating original na pinagmulan ay mula sa lupa dahil ang Adam alayhis salam ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa lupa. At ang isang bahagi ng ating pagkatao ay yung tinatawag na ruh, yung ating spirit, yung ating soul. Ito ay mula sa langit na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at inihip ng anghel sa buwan sa tiyan ng ating mga nanay nung tayo ay nasa ika-4 na buwan. Kaya't hindi maaaring pagtuunan lamang ng isang tao ang kanyang physical na pagnanais, yung kanyang ninanais na mga bagay, yung kanyang luho. Hindi ito pwede dahil maging dahilan ito upang tumigas ang kanyang puso, na maging dahilan upang lumayo siya o kaya mahirapan siyang magbalik sa daan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay buwan na kung saan ipinababa at isinabatas ang pagpaparami ng pagbabasa ng Quran, lalong-lalo na ang pagninilay-nilay nito nang sa gayon ay upang maging malambot ang puso ng isang Muslim at upang magamot ang sakit na tumama sa kanyang puso. Gayon din ay upang maprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa syaitan. At
Pinadali ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan, suffidatis syayatin. Ginawang ibinilanggo o kaya ikinulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga syaitan sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, kakaunti lamang yung mga bagay o yung fitna na makikita ng Muslim sa buwan ng Ramadan na maging dahilan upang ilihis siya mula sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't ikinulong ng Allah ang mga syaitan ng sa gayon ay upang padaliin sa isang Muslim ang pagbabalik loob niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagpaparami niya ng mga mabubuting gawain, pagpaparami niya ng mga ibadah nang sa gayon ay makuha niya ang katuruan ng buwan ng Ramadan at maisabuhay niya ang katuruan ito hindi lamang sa Ramadan bagkus sa buong taon ng kanyang pamumuhay dito sa mundo upang siya ay maging isang tinatawag na righteous Muslim. Okay, matawag na practicing Muslim. Gayon din isa sa mga reason kung bakit isinabatas ang pagninilay at pagpaparami ng pagbabasa ng Quran ay upang isabuhay natin ang bawat katuruan na matatagpuan sa bawat talata sa abot ng ating makakaya. At gayon din ang sinabi ng ating mga ulama na ang pagdinilay-nilay sa bawat talata ng Quran ay magdudulot ng epekto sa ating puso. Bakit? Kung inyong makikita, may ibang mga tao na kapag nakakarinig sila ng taong nagbabasa ng Quran, sila ay umiiyak, sila ay nagkakaroon ng epekto sa kanila habang nakikinig ng Quran dahil sa gabay na o dahil sa liwanag na nilagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mga talata na nakapaloob sa Quran. Kaya tayong mga Muslim, kailangan nating kumuha ng aral sa pamamagitan ng pagninilay. Kailangan nating magnilay-nilay habang binabasa ang Quran nang sa gayon ay makakuha tayo ng mga aral na nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Ngayon, papaano ba natin magagawa ang pagninilay-nilay? Ano yung mga paraan? Ano yung mga bagay na kailangan nating gawin nang sa gayon ay makapulot tayo ng aral mula sa Quran? O kaya nang sa gayon ay maisagawa natin yung tinatawag na contemplation o yung pondering o yung pagninilay-nilay sa pagbabasa ng Quran. Ang mga ulama ay nagbanggit ng mga iba't ibang pamamaraan na isa rito ay ang at-tilawatu bi ta'annin wa tarkizin wa adamu ja'lil hammi nihayatas surah. Ibig sabihin, ang pagbabasa ng Quran ng malumanay at dahan-dahan at pagkakaroon ng konsentrasyon at hindi ang focus ay kung kailan matatapos ang Quran o kailan makakatam ang Quran. Kapag ang isang Muslim ay nagbabasa ng Quran ng dahan-dahan at mayroong sapat na konsentrasyon na nilalaan niya habang binabasa ang Quran, magiging dahilan ito o magiging ang epekto nito ay magagawa ng isang Muslim ang ang ninanais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yun yung tinatawag na pagdinilay-nilay. Nang sa gayon ay makakuha siya ng aral o mapulot niya ang aral na ninanais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat talata. Ang pangalawa, istisharul khitab bi anna al-Quran yukhatibuk. Ito yung ilalagay mo ang iyong sarili na kung saan ikaw ang kinakausap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang Quran ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa bawat talatang binabasa mo, para bang ikaw ang kinakausap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilalagay mo ang iyong sarili sa estado na kung saan ikaw yung kinakausap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung ganito ang mararamdaman ng isang Muslim at ganito ang kanyang iisipin habang binabasa niya ang Quran, ay tiyak na makakapulot siya ng aral mula dito. Ngayon din yung takrarul aya litta'ammuk fi ma'naha. Ang pagbabasa ng paulit-ulit sa isang talata upang maintindihan
upang magkaroon pa ng mas malalim na pag-unawa dito. Ang ikaapat na pamamaraan ay itqanu fanni tilawatil Quran. Yung ah, yung yung itqan ang itqan, ang kahulugan nito sa Filipino ay yung pagiging dalubhasa sa tamang pamamaraan ng pagbabasa ng Quran. Gaya na lamang ng pagbabasa ng may tajwid at pagbabantay ng mga makharij nito, kung saan magsisimula at kung saan hihinto, kung saan durugtong o kung saan babalik mula sa talatang nauna na binasa. Ang mga pamamaraan o tamang pamamaraan ng pagbabasa ng Quran kapag ah, naisagawa ito ng isang Muslim ng tama habang binabasa niya ang Quran, maging dahilan ito upang makapulot siya ng aral mula sa bawat talata na nakapaloob sa banal na Quran. Ngayon, ang tanong, paano ako makakakuha o paano ko maisasagawa ang pagninilay-nilay kahit gawin ko yung mga binanggit na pamamaraan? Ngunit ang Quran ay binaba sa salitang Arabo, sa wikang Arabo. At ako ay hindi nagsasalita ng wikang Arabo o wala akong kaalaman hinggil sa salitang Arabo. Ano yung tamang pamamaraan? Paano ko gagawin kahit gawin ko yung mga steps na binanggit, yung mga pamamaraang binanggit kanina, ngunit dahil sa mayroong language barrier, hindi ko maisasagawa yung tinatawag na pagninilay-nilay dahil hindi ko maintindihan ang bawat salita na nakapaloob. So ano yung solusyon para dito? Ang isa sa mga binanggit ng ating mga ulama ay yung ah, pagbabasa ng mga tafsir o kaya'y translation o pagsasaling wika ng bawat talata ng Quran. Kaya'y pagbabasa ng mga tafsir na isinulat sa wikang Filipino o Ingles na magiging dahilan upang mag-gap o makonect mo yung gap o ma-bridge yung gap sa pagitan ng ng wikang Arabic at ng wika na yung naiintindihan. So kapag na-bridge mo ang gap sa pagitan ng dalawang lingwahe, mawawala yung tinatawag na language barrier. At kapag ginawa mo yung mga nabanggit na pamamaraan na ating binanggit kanina, na binanggit ng ating mga ulama, ay magiging dahilan ito upang isabuhay natin yung o kaya magawa natin yung tinatawag na pagninilay-nilay kung sa gayon ay makuha natin ang makapulot tayo ng mga aral o katuruan na nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat talata. At gayon din, sinabi ng mga ulama, ang pag-iwas sa mga maasiya, sa mga kasalanan, pag-iwas sa mga innovations, yung tinatawag na bid'ah sa reliyon, at pag-iwas sa mga superstitious belief na tinatawag na khurafat, na naging dahilan upang hindi maintindihan ng tao ang ninanais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil mayroon siyang pinaniniwalaan na taliwas sa kung ano yung katotohanan. Gayun din, isa sa mga pamamaraan na binanggit sa atin ng mga ulama ay yung pagpili ng tamang simula. Ano yung nais ng mga ulama dito? Yung mga sahaba ridwanullahi alaihim, ang kanilang ginawa upang upang maintindihan nila ang ninanais ng Quran dahil ang mga sahaba ay mga Arabo at ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay nasa kasama nila. Walang mga bagay na nakapaloob sa Quran maliban na ito ay tinatanong nila sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yung mga talata na hindi nila naiintindihan. Ngayon, ang ginawa ng mga sahaba ridwanullahi alaihim upang matandaan nila ang tinuro ng propeta Muhammad at upang magkaroon sila ng malalim na pag-unawa sa bawat talata na nakapaloob sa Quran, nagsisimula sila sa pagninilay-nilay sa mga maiikling surah. So ito yung ninanais ng mga ulama dito na magkaroon ang bawat Muslim ng tamang simula sa pagninilay-nilay. Dahil ang pagninilay-nilay ay nangangailangan ng malalim na pag-iisip, nangangailangan ng konsentrasyon at nangangailangan ng oras.
Hindi ito basta-basta na nangyayari na lamang. Ngunit ang contemplation ay nangangailangan ng mas malalim pa kaysa sa pag-unawa, mas malalim pa kaysa sa ah, ibang mga bagay. Kaya't kailangan sanayin ng isang Muslim ang kanyang sarili sa pagninilay-nilay sa pamamagitan ng pagninilay sa mga maiikling aya, ng sa gayon ay kapag nasanay na ang kanyang isipan sa ganitong bagay, ay madali na lamang sa kanya yung pagninilay-nilay sa mga mahahabang sura na gaya ng Suratul Baqarah, Sura Ali Imran at iba pang mga mahahabang sura. Ito ang binanggit ng ating mga ulama. Ngayon, ano yung kadakilaan? Ano yung fadal, yung kadakilaan ng pagninilay-nilay sa banal na Quran? Sabi ng ating mga ulama, mula sa mga pinakamalaking biyaya na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ay ang pagsasabatas ng pagninilay-nilay sa pagbabasa ng Quran, dahil ito yung magiging susi sa tungo sa gabay at awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagninilay ay hindi lamang pagbabasa, ngunit nangangailangan ito ng malalim na pag-iisip at kailangan ng pag-unawa sa bawat kahulugan ng salita na nakapaloob dito. Gayon din, nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na makilala natin kung sino ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na habang binabasa natin ang Quran ay makikilala natin kung sino ang ating Panginoon. Makikilala natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala gamit ang kanyang mga salita. At sa pagbabasa ng Quran, makakaramdam tayo ng ginhawa, makakaramdam tayo ng kaligayahan. Kaya sinabi ng Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi ng Hasan al-Basri rahimahullah, matatagpuan ng isang Muslim ang kaligayahan sa tatlong bagay lamang: sa pagbabasa ng Quran, sa pagdarasal at sa pag-alala o pagzikir sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag ang isang Muslim ay hindi nakaramdam ng kaligayahan habang binabasa ang Quran, kailangan niyang baguhin ang kanyang sarili dahil mayroong problema sa kanyang puso. Kailangan niyang magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil walang sino man na hindi makakaramdam ng kaligayahan, ng kaginhawaan habang binabasa niya ang salita ng kanyang pinakamamahal, at yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayun din sa pagbabasa ng Quran, ang fadila o ang virtue na makukuha ng isang Muslim kapag binasa niya ang Quran ng may kasamang pagninilay-nilay, ay makakapulot siya ng mga aral at magiging sandata ito upang lumakas ang kanyang pananampalataya uh, at pagtalima sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na sa mga oras na kung saan ay sinusubok ang kanyang pananampalataya. Dahil nakapaloob sa Quran ang kwento ng mga naunang propeta, na ang kwento ng mga righteous people na namuhay noong unang panahon. Ang mga pagsubok na nangyari sa kanila at ang kanilang position o stand doon sa mga sitwasyon na kung saan sinubok ang kanilang pananampalataya, magiging aral ito sa isang Muslim. Gayon din yung mga binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na katuruan. Gaya na lamang ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nung nakaramdam na ang Propeta Muhammad ng panggigipit ng mga Quraysh, nakaramdam siya ng sobrang lungkot dahil mismo kanyang mga pamilya ang unang-unang tumuligsa sa kanyang katuruan. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." At katunayan na alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano yung bigat na nararamdaman ng puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit tinuruan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang bagay na magpapatibay ng kanyang pananampalataya upang hindi niya iwan ang da'wa. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang pagpaparami ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isang sandata upang upang patibay ng isang mananampalataya ang kanyang sarili, at gayon din ang pagpaparami ng pagdarasal. Dahil ang
ang mga Muslim sa ating kapanahunan ngayon dahil sa ah, laganap na ang laganap ang kamangmangan sa relihiyon at ginagawang modelo ng mga Muslim kung ano yung kanilang nakikita sa movie. Ang karamihan sa mga Muslim sa ating panahon kapag sila ay mayroong malaking kinakaharap na pagsubok, ginagawa nilang sandalan, ang unang-unang sandalan nila ay yung kanilang mga kaibigan, ang kanilang magulang. Nagpo-pour out sila ng problem, sinasabi nila yung kanilang problema, umiiyak sila, naghahanap sila ng shoulder to cry on. Ngunit ito ay isang malaking kamalian dahil kapag ang isang Muslim ay sinubok o mayroong pagsubok na dumating sa kanyang buhay, kailangan niyang humarap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang Allah lamang ang maaaring makapag-alis ng problema mula sa kanya at tanging Allah lamang ang maaaring makapagbigay ng solusyon sa kanya. Dahil ang Allah ang nagbigay sa kanya ng pagsubok at tanging Allah lang ang makakapag-alis ng problemang yun mula sa kanya. Walang ibang makapag-aalis ng bigat na nadarama ng puso at walang makakapag-alis ng kalungkutan maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang problema kung lalapit ka sa isang tao at hihingi ka ng payo sa kanya mula sa ah, bagay na yung kinakaharap o sitwasyon na kung saan naroroon ka ngayon. Ngunit yun ay secondary. Ang pinakaunang bagay na dapat gawin ng isang Muslim kung mayroong pagsubok na dumating sa kanya ay humarap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpatira pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, humingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, humingi ng gabay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi yung tao ang unang takbuhan ng isang Muslim kapag mayroon siyang problema. Kailangan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang unang takbuhan ng isang Muslim kapag mayroon siyang problema. At ito yung sunnah na ginagawa ng mga righteous people sa tuwing sinusubok ang kanilang pananampalataya. Ano ang hukom sa ninilay-nilay sa banal na sa mga talata ng Quran. Ang hukom dito, ito ay mustahab, ito ay sunnah, ito ay inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit ayon sa ibang mga ulama, ang hukom o ang batas ng pagninilay-nilay sa pagbabasa ng Quran at ito yung pinaka malakas na na bata na yung pinaka malakas na opinyon ng mga ulama, ito ay wajib. Ang hukom dito ay wajib sa lahat ng mga Muslim na mayroong kakayahan na pagnilay-nilayan ang nilalaman ng Quran. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na mismo ang nagsabi sa atin, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sa ibang talata sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Nangangahulugan ang mga talatang ito na ang pagninilay-nilay sa pagbabasa ng Quran ay wajib sa bawat isa na mayroong kakayahan. Sa abot ng kanyang kakayahan ay kailangan niyang pag-aralan ang nilalaman ng Quran at hindi lamang ito basahin, dadaanan lamang niya ang mga talata at hindi siya makakapulot ng mga aral dito. Hindi po ganon ang nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Ito yung kakaunting aral na nais kong ibahagi sa inyo hinggil sa pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. Ngayon, ang pangalawang bagay na nais kong ibahagi sa inyo bilang parte ng paksa na aking tatalakayin sa hapong ito ay yung virtue ng pagtatayo ng sala sa gabi ng Ramadan. Ang qiyamul layl o ang pagdarasal sa gabi, ito ay sunnat muakkada. Ibig sabihin ito ay malakas na sunnah, ngunit hindi ito obligado. At ito ay isa sa mga malaking bagay upang mapalapit ang isang mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'atal layli hi ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sa ibang talata, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. At sinabi din ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Afdalus salati ba'dal maktubah, yani al-faridah salatul layl. Rawahu Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi din ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-abdi fi jawfi al-layl al-akhir, fa in istata'a an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ati fakun. At gayon din sa ibang mga riwaya na kung saan binanggit ang kadakilaan ng pagdarasal sa gabi. Ang pagdarasal sa gabi, ito ay sunnah o kaya ay nakagawian na ginagawa ng mga righteous people, lalong-lalo na ng mga sahaba. Dahil binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ang kanilang katangian na kung saan sa gabi ay napakarami ng kanilang sala na ginagawa at kakaunti lamang ang kanilang oras sa kanilang mga higaan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sa ayang ito, sinabi ng Allah na ang mga mabubuting tao o yung mga righteous people, Tatajafa junubuhum anil madaji', umiiwas ang kanilang sarili mula sa mga higaan dahil nilalaan nila ang karamihan ng kanilang mga oras sa gabi sa pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, khawfan wa tama'a, dahil sa takot nila sa Allah at dahil sa pagnanais nila sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iba pang mga talata na kung saan ay binanggit ang kung papaano ang kung gaano kadakila ang pagdarasal sa gabi. At binanggit din sa athar ng Aisha radhiyallahu anha na isa sa mga dahilan upang humaba ang buhay ng isang tao ay ang pagdarasal sa gabi habang ang lahat ay natutulog. Kung ginawa ito ng isang Muslim at palagi niya itong ginagawa niya itong kaugalian na kung saan sa bawat gabi kung natutulog na ang lahat ay naglalaan siya ng oras at nagdarasal ng 2 rak'ah, maging dahilan ito ayon kay Aisha radhiyallahu anha upang pahabain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pamumuhay dito sa mundo. Ang mga salaf, ang mga naunang tao sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ng mga tabi'in at mga atba'ut tabi'in, pinaparami nila ang pagdarasal nila sa gabi dahil sa kadakilaan nito at dahil sa gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang gumawa nito. Ang ang pagdarasal sa gabi, yung tinatawag na Qiyamul Layl, ito ay isa sa mga sunnah na dapat gawin ng isang Muslim, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man na itinayo niya ang pagdarasal sa gabi sa buwan ng Ramadan dahil sa pananampalataya niya sa tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagtalima niya sa katuruan ng Propeta Muhammad at wahtisaban at pagnanais niya na makuha ang gantimpala mula rito, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naunang kasalanan na nagawa niya. Ngunit ang tinutukoy dito ay yung mga maliliit lamang na kasalanan. Ang malalaking kasalanan ay nangangailangan pa rin ng tauba mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangailangan pa rin ng pagbabalik loob at paghingi ng kapatawaran. At sinabi rin sa ibang hadith na kung sino man ang nagdasal sa gabi ng Salatul Isha kasama ng imam at hindi siya umalis hanggat hindi na natatapos ang
ang pagdarasal kasama ng imam, ibig sabihin hindi siya umalis ng masjid, tinapos na yung salatul tarawih at yung salatul witir kasama ng imam, isusulat sa kanya ng anghel na parang ang lahat ng kanyang oras mula sa paglubog ng araw hanggang sa dumating ang madaling araw, parang ang lahat ng kanyang oras ay ah, isusulat na para bang siya ay walang tigil na nagtayo ng dalawang rak'ah. Ibig sabihin isusulat sa kanya na parang ang lahat ng kanyang oras mula sa paglubog ng araw hanggang sa pagdating ng madaling araw ay parang nakalaan lamang lahat sa pagdarasal. Ganito kalaki yung gantimpala sa sino man na nagdasal kasama ang imam hanggat tatapos niya ang pagdarasal kasama ang imam. Ngunit ang ating nakikita sa ating lipunan na isa sa mga problema, may mga Muslim na kung saan pagkatapos ng Salatul Tarawih, pagkatapos ng ikaapat na rak'ah, ay aalis na sila mula sa masjid. Ang iba ay tinatapos lamang nila ang tarawih at hindi na sila nagdarasal ng witir kasama ang imam dahil sinasabi nila na sila ay magtatahajjud mamayang gabi at gagawin nila ang witir na panghuling dasal. Yun ay tama, ngunit sa panahon ng Ramadan, mas mainam na ah, gawin ng isang Muslim ang salatul witir kasama ang imam. Kailangan mas mainam na tapusin niya ang pagdarasal sa gabi kasama ang imam hanggang sa matapos niya ang witir dahil ang gantimpala dito ay sobrang laki na kung saan isusulat ng mga anghel na para bang ang lahat ng kanyang panahon sa gabi ay pagdarasal lamang. Walang taong kayang gumawa ng ganun na sa paglubog ng araw ay magdarasal siya ng dalawang rak'ah at hindi na siya hihinto hanggang dumating yung madaling araw. Walang taong kayang gumawa ng ganun. Ngunit isusulat sa kanya yung ganong kalaking gantimpala dahil hinintay niyang matapos ang kanyang sala kasama ang imam. Tinapos niya ang kanyang sala kasama ang imam. Kaya't napakalaking kawalan sa mga tao na dahil sa kamangmangan nila sa relihiyon ay umaalis sila sa jamaah, hindi nila tinatapos ang witir kasama ang imam at ginagawa nila ang witir sa bahay. O kaya'y apat na rak'a lamang ang kanilang ginagawa sa masjid pagkatapos ay umaalis na sila agad at hindi nila tinatapos ang qiyamul layl. Ito man ay sunnah, ngunit binigay ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagkakataon para sa atin upang makuha ang napakalaking biyaya dahil kakaunti lamang ang panahon natin dito sa mundo. Sa lahat ng ummah, sa lahat ng nasyon na nilikha ng Allah, ang pinakamaikling buhay ay ang nasyon ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya't sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na ang edad ng kanyang ummah mabay na 60 ila 70 sa pagitan lamang ng 60 hanggang 70 taon. Ang pinaka dakilang tao na namuhay sa mundo, ang Propeta Muhammad, ay binigyan lamang ng 63 taon. Kaya't sa ating mga kapatid na lumampas ang edad, ang kanilang magulang na lumampas ng 63, lumampas ng 63 years old, ito ay ni'ma, biyaya na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila pagkakataon upang hindi man nila mabago kung ano ang ginawa nila nung mga nauna, ngunit mayroong silang pagkakataon upang baguhin ang kanilang sarili at paramihin ang kabutihan na magiging baon nila sa huling araw. Ito ay pagkakataon na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay chance na hindi na babalik kung lalagpas ito sa atin at hindi natin kinuha yung pagkakataong ito. Sa buwan ng Ramadan, bakit palagi ang mga ulama, ang mga maalam, ang mga scholar natin, ang mga ustad natin, bakit palaging pinag-uusapan ng ibada? Napaka-common nito Dahil ang tao ay nakakalimutan nila yung mga virtues, nakakalimutan nila yung mga gantimpala na inihahanda ng Allah sa mga ibada na kapag nagawa ito ng isang mananampalataya ay makukuha niya ang napakalaking biyaya na ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa ibadang ito. Bakit ito palaging binabanggit? Dahil ang kailangan nating paalalahanan ng ating sarili
kailangan nating i-motivate ang ating sarili at ang ating kapwa na gumawa ng mga iba't ibang ibada dahil pagkakataon ito na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na hindi natin dapat palampasin. At kailangan nating paramihin ang paggawa ng iba't ibang uri ng ibada sa buwan ng lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan dahil ito yung ating magiging baon kapag humarap na tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa huling araw. Hindi tayo magiging bato dito sa mundo. Ang lahat ay mayroong takdang panahon na kung saan iiwan niya ang mundo. Hindi ibig sabihin na malakas ka ngayon na hindi ka na mamamatay bukas. Hindi ibig sabihin na bata ka ngayon na hindi ka mamamatay mamaya. Hindi ibig sabihin na bata ka, itim pa yung buhok mo, napakalakas mo na hindi ka mamamatay. Ito ay isang malaking kamalian. Ang kamatayan ay walang makakatakas mula rito. Ngunit tayo ay kailangan nating sulitin ang bawat pagkakataon na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na ang mabiyayang buwan ng Ramadan. Kaya't palaging ginagawa ng mga ulama yung pagpapaalala sa atin sa mga lectures, sa mga symposiums, gaya ng mga ganitong online classes, sa mga iba't ibang uri ng ibada, upang nang sa gayon ay makuha natin ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ito lamang yung paraan upang mapalapit tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito lamang yung paraan upang masagip natin ang ating sarili mula sa kapahamakan sa loob ng libingan at lalong-lalo na sa huling araw. Kung nais nating magtagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa huling araw, ay kailangan nating maglaan ng panahon sa bawat araw at gabi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang uri ng ibada upang makuha ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa buwan ng Ramadan, paramihin natin ang paggawa ng mabubuting bagay, ang pagvivikir, ang pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagbanggit ng la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ang pagtasbih at ano pa mang uri ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagsasagawa nito sa Ramadan ay mas mainam kumpara sa pag-alala sa Allah sa hindi buwan ng Ramadan. Anumang gawain o anumang ibada na magagawa sa buwan ng Ramadan ay kailangan nating sulitin at gawin sa abot ng ating makakaya dahil ito ang pagpapala na ibibigay ng Allah dito sa buwang ito ay mas malaki at walang kapantay kumpara sa mga buwan, kumpara sa ibang buwan. At palagi nating sinasabi na ang buwan na ito ay madrasa. Ibig sabihin ito ay paghubog o pagtuturo. Ito ay mag-educate sa atin upang itaas ang estado ng ating pananampalataya dahil ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ang taong mayaman o hindi ang taong mayroong posisyon o hindi ang taong mayroong mataas na pinag-aralan ay higit na mainam kumpara sa hindi niya katulad. Dahil ang Allah ay nagwika, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinaka mainam sa atin, ang pinakadakila sa atin sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang mayroong malakas na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tao ay may iba't ibang estado. Mayroong mga tao na napakalakas nilang magsadaka, ngunit mahina sila sa pagdarasal. Mayroong mga tao na napakalakas silang magdasal, ngunit mahina sila sa sadaka. Mayroong mga tao na napakalakas silang magbasa ng Quran. Alin mang kabutihan ang maaari nating gawin ay kailangan nating sulitin ito at kailangan nating madaliin ito kung sa gayon ay makuha natin ang pagpapala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at kanyang habag. At nang sa gayon ay makuha natin ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagtalima sa katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at pagiging ikhlas o pagiging sincere sa lahat ng pagkakataon sa anumang gawain na ating gagawin. Huwag nating iwan ang salatul jamaah, ugaliin natin o kaya'y sanayin natin ang ating sarili na magsala sa masjid, lalong-lalo na ang 5 sala, at ugaliin nating magzikir o alalahanin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat pagkakataon dahil nabanggit sa hadith na walang bagay
na walang panahon na lumipas sa isang mananampalataya nung siya ay namumuhay pa sa mundo na hindi na naalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay pagsisisihan niya sa huling araw kapag siya ay nasa loob na ng paraiso ng Allah. Subhanallah. Ang isang mananampalataya na nakapasok na sa loob ng paraiso ng Allah ay magsisisi. Pagsisisihan niya yung mga panahon na lumipas na hindi niya naalala, nabanggit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't sa buwang ito, ugaliin natin gumawa ng maraming kabutihan nang sa gayon ay mahubog natin ang ating sarili at masanay natin ang ating sarili na gumawa ng mabubuting bagay. Hindi man tayo santo, hindi man tayo gaya ng mga anghel na hindi nagkakamali, ngunit ating pakakatandaan na ang pagkakataong ito na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kailanman hindi na magbabalik kung hindi natin madaliin na gawin at maglaan ng ating panahon sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lamang naway kapulutan ng aral ang mga kaalaman na nilikom ko at ibinahagi ko sa inyo kanina at naway pagpalain ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway patawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng ating pagkukulang at naway gabayan tayo ng Allah sa paggawa ng mabubuting bagay at naway padaliin pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang paggawa ng iba't ibang ibada at bigyan ang ating puso ng gabay at pagmamahal sa mga mabubuting gawain, lalong-lalo na sa mga taong gumagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa ating mga ulama, sa ating mga guro na naghubog sa atin at nagturo ng katuruan ng Islam. Huwag nating kalimutan na humingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanila ng biyaya, ng gabay at ng kapatawaran, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang. Hindi ko na patatagalin pa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.